Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung ubos na ang ipon ko. Narinig nyo ba ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi? Nako, mga friendship. Ano bang kadalasan na pinagsisihan ng mga tao may edad na? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Ten, ang inyong pambansang wealth coach. Ay, grabe, super excited naman ako. Supersonic. Yes! Oy, pasensya na kayo, napaka-karaoke ako kanina. Well, trip-trip lang. Okay, ito lang po sa pagkakataon na ito. Ang pag-uusapan po natin is ang 6 na malaking pagsisisi ng mga taong may edad. Okay, kaya kung kayo, mga kabataan, at let's say, mga OFW kong kaibigan na nanonood ngayon sa channel na ito, kung ayaw nyo pagsisihan to, naku, mag-take notes po kayo. I just want to encourage everyone, including myself, that you and I should not live a life of regret, okay, but we should live life with meaning and substance. English yun. Kasi, alam mo, marami pong nagsisisi, no? Yung unang pagsisisi, malaking pagsisisi ng mga taong may edad is this: not starting their own business. Yung parang sinasabi, sana nag-start ako ng negosyo, siguro pag nag-start ako, mayaman na ako. Alam mo, mahirap maging mahirap. Ay, alam mo, ito lang naalala ko tuloy. May isa akong kaibigan, no, na may nag-offer po sa kanya ng partnership. Sabi niya, gusto kong mag-start ng isang chicken business pero nagkulang lang ako ng punan, baka may 50,000 ka, bakas ka sa akin. During the time may pera siya, pero hindi siya naniniwala sa taong yan. To fast forward, alam mo kung sino po ang nag-alok po sa kanya ng partnership ng chicken business. Walang iba kundi ang Andox, may-ari ng Andox, kundi si Mr. Sandy Javier. Laking pagsisisi ng kaibigan ko, sabi niya, sana, well, tapos na. That's number 1 na pagsisisi, major na pagsisisi. Pangalawang major na pagsisisi na karamihan ng mga tao may edad, not having a healthy body. Alam mo, sa totoo lang, guilty rin po ako. Nakita ko rin, na-witness ko rin po yan sa aking ama. 12 years po si Papa na nag-dialysis. Hindi niya naalagaan ang kanyang katawan. Masyado siyang dedicated sa kanyang career during that time. Alam mo, ito lang sabihin ko po sa inyo, lalo na mga kabataan, huwag nating abusuhin ang ating sarili. Huwag parating magpuyat, iinom, magyoyosi, tapos ang lakas nating kumain. Diba? Alam mo, sisingilin po tayo eh. Pagdating po ng panahon, pag hindi natin inalagaan ang ating katawan. Pangatlong, malaking pagsisisi ng mga taong tumanda na is this: not living the life that they want. Yung parang may mga nagsasabi, sana naman nagkaroon ako ng lakas na loob na mabuhay, na yung talagang gusto kong buhay, hindi yung nabubuhay lang ako para sa ibang tao. Ito lang lalo na mga breadwinner, mga kababayan nating OFW, alam ko nagsasakripisyo po kayo para sa inyong pamilya. Pero huwag nyo naman pong kalimutan ang inyong sarili. May mga iba po dyan, dahil nga sa pag-aalala sa ibang tao, hindi na kayo nakakapagbuo ng sarili nyong pamilya, hindi na kayo nakapag-asawa. Kasi dinedicate nyo na eh. Kaya nga minsan, no, please, huwag mong masyadong isipin, lalo ikaw kabataan din, nag-iisip. Don't worry about what other people think, about your choices, about your decision. Ang importante, kung ano ang gusto mo. Nagagawa mo ba yung gusto mo? Happy ka ba sa buhay mo ngayon? Di ba? Kung kayo ay nakaka-relate sa sinasabi ko ngayon, pakitype lang sa comment section na kayo ay nakaka-relate. Ang tanong ko rin, ikaw Uncle Nerd Gamer, si Mary Jane from Hong Kong, at the same time si Ruby Blast from Hong Kong also, kayo ba ay nakaka-relate? Type relate po. Ang pang-apat na malaking pagsisisi ng mga taong may edad na is this: not spending time with yourself and with your family. Ito lang po para mas maintindihan yung ibig kong sabihin. Bakit ba talaga tayo nag-work, nagtatrabaho? Di ba? Para to enjoy time with the family. Diba? Para makapaglaan tayo ng time, para makapagbakasyon tayo, magbibuild tayo ng relationship, magbibuild tayo ng memories. Agree? Pero ito nga minsan, dahil nga sa dala ng pangangailangan, yung mismong goal po natin na makasama ang ating pamilya, pero dahil sa dala ng pangangailangan, ito pa ang naghihiwalay
ika nga sa layunin natin na makasama ang ating pamilya. Kaya nga ito lang ang shout out lang ako sa mga kababayan nating OFWs. Ang pag-a-abroad po ninyo ay hindi po to permanente. Ito po ay pansamantala. Shout out na rin po ako sa mga napag-iwanan po. Sikapin po natin na yung perang pinapadala po nila ay pangalagahan po natin. 'Di ba? Ayusin po natin ang paggastos at sana naman makaipon din kayo at makapagnegosyo para makabalik na ang inyong mahal sa buhay at makasama nyo sila. Kung ang sinabi ko lang po right now ay may kahulugan sa iyo, type make sense in the comment section. Number 5 na pinagsisisihan ng mga taong may edad is this: not investing early. Sana bumili ako noon. Mura lang ng lupa noon. Sana nag-invest ako sa stock na ito. May pera naman ako. Nako, naalala ko tuloy, nung ako ay bata-bata pa, may nag-o-offer sa akin ng isang property. Ino-offer sa akin ng mga, I think, 5 million. Pero during that time, wala naman tayong masyadong pera. Pero ngayon, nung tinignan ko yung property ngayon, alam nyo magkano na? 20 million na po ang halaga. Kaya nga, kung may pera po tayo ngayon, mag-invest po tayo. And number 6 na malaking pinagsisihan po ng mga may edad po is this: not saving money for retirement. Ito mga friendship, real talk tayo. Dito maraming nabibiktima. Yung parang akala nila na bata pa sila. Maaga pa, tsaka na lang. 25 pa naman ako, bata pa naman ako. Pero di mo napapansin, 30 ka na. Nung 30 ka na, bata pa naman ako, di mo napapansin, 40 ka na. Nung 40 ka na, di mo napapansin, 50 ka na. Anong ending? Wala kang pera, wala kang naipon. At nung sinabi mo, na-realize mo, 50 to 60 ka na, It's too late. Sana maaga-aga pa. ulitin po natin, ano po yung 6 na pagsisisi ng mga may edad. Number 1, hindi nakapag-umpisa ng negosyo. Number 2, hindi inalagaan ang katawan. Number 3, they did not live the life that they want. Number 4, not spending time with family. Number 5, not investing early. Number 6, not saving for retirement. Ikaw, tanungin kita, sa lahat ng sinabi ko, ano yung pinagsisihan mo sa buhay mo? Paki-type lang sa comment section. As you continue to watch this channel, ang pangnalangin ko na lang po sa bawat isa po sa ating kasama na ako, that we should live our life to our best of ability at any given moment. We should live our life to the fullest. It's too late for us na tayo ay magsisi. Alam mo, pag nagkamali po tayo, na-realize po natin, it's time for us to move on. Because regret, ang mabuhay ng pagsisisi is a waste of time. Why? Because it's too late to change the past. We can only change the future by making the right decision today.